Tanaman, sututulan, tanaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong araw, sisimulan natin ang kwento tungkol sa talambuhay ng mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahalagang malaman ang kwentong ito, lalo na sa mga kabataan, sapagkat minsan ay nakakalimutan nating ituro sa ating mga anak ang tungkol sa mga sahaba. Sa ilang pagkakataon, minsan ay hindi rin ito na ituturo sa mga paaralan. Kaya narito tayo ngayon upang magbahagi ng kaalaman at inspirasyon mula sa buhay ng mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa bawat yugto ng ating programa, ating babalikan ang buhay ng mga dakilang kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang mga sahaba, mga taong isinakripisyo ang kanilang buhay, kayamanan at oras alang-alang sa Islam. Marami sa kanila ang tanyag dahil sa kanilang katapangan. Ang iba naman ay nakilala sa kanilang malalim na kaalaman. Ngunit ang ating tampok ngayon ay isang sahabi na pinagsama ang dalawang dakilang katangian, ang pambihirang pagmamahal sa banal na Quran at ang walang takot na katapangan sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ang sahabi na ito? Siya si Abbad ibn Bishr al-Ansari radiyallahu anhu, ang kaibigan ng Quran. Ating aalamin ang tungkol sa kanyang kasaysayan dito sa programang Tanaman, dito sa DXJC 92.1 Voice FM. Sino si Abbad ibn Bishr radiyallahu anhu? Si Abbad ibn Bishr radiyallahu anhu ay kabilang sa mga Ansar, ang mga taga Madina na tumanggap at tumulong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa mga Muhajirin nang sila ay lumikas mula sa Makkah. Siya ay mula sa tribong Aus, isa sa dalawang pangunahing tribo ng Madina. Bago dumating ang Islam, ang Aus at Khazraj ay maraming taon ding nagkaroon ng alitan, digmaan. Ngunit nang dumating ang liwanag ng Islam, ang dating magkakaaway ay naging magkakapatid sa pananampalatayang Islam. Lumaki si Abbad sa Madina bilang isang kabataang may mabuting asal. Hindi siya nakilala dahil sa kayamanan o mataas na katungkulan, ngunit pinagkalooban siya ng Allah ng isang pusong madaling tumanggap ng katotohanan. Ang pagdating ni Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu sa Madina. Matapos ang unang kasunduan sa Aqaba, ipinadala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang pinagkatiwalaang sahabi na si Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu sa Madina. Ang kanyang tungkulin ay turuan ang mga bagong Muslim ng banal na Quran at ng mga turo ng Islam. Araw-araw ay nagtitipon ng mga tao upang makinig sa kanyang pagbibigkas ng banal na Quran. Kabilang sa nakikinig ay ang kabataang si Abbad ibn Bishr. Habang pinapakinggan niya ang talata ng Quran, unti-unting nabuksan ang kanyang puso sa pananampalataya. Hanggang hindi nagtagal ay tinanggap niya ang Islam at naging isa sa mga tapat na tagasunod o sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula noon, hindi na niya binitawan ang kanyang bagong pananampalataya
ang pananampalatayang Islam. Ang pagmamahal sa banal na Quran. May mga sahabi na higit na nakilala bilang matatapang na mandirigma. Meron ding bantog sa pagbibigay ng kawanggawa. Ngunit si Abbad ibn Bishr radiyallahu anhu ay nagkilala sa kanyang malalim na pagmamahal sa Quran. Araw at gabi ay kanyang binibigkas ang mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binabasa niya ang banal na Quran. Hindi lamang niya ito isinasaulo, pinagninilayan din niya ang kahulugan ng bawat talata at sinisikap na may sabuhay ang bawat aral nito. Kapag sumasapit ang gabi at tahimik ang Madina, madalas siyang nakatayong magdarasal habang mahaba ang kanyang pagbigkas, pagbasa sa Quran. Dahil dito, kinilala siya ng mga sahaba bilang isa sa mga taong lubos na malapit sa aklat ni Allah, ang Quran. Narinig ng propeta ang kanyang pagbasa ng banal na Quran. Isang gabi, bumangon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang magsagawa ng tahajjud. Habang nagdarasal, narinig niya ang isang tinig na malinaw, mahinaon at puno ng pagninilay habang binibigkas ang Quran. Tinanong ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Aisha radiyallahu anha, ang kanyang asawa, si Abbad ibn Bishr ba ang bumibigkas? Sumagot si Aisha, opo o sugo ng Allah. Pagkatapos nito ay nanalangin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para kay Abbad at sinabi, O Allah, patawarin mo siya. Napakalaking karangalan para sa isang mananampalataya na siya mismo ay ipanalangin ng sugo ng Allah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang buhay na pagsamba at paglilingkod. Hindi lamang sa pagsamba naging huwaran si Abbad. Kapag tinatawag ang mga Muslim upang ipagtanggol ang kanilang pananampalataya, isa siya sa mga unang tumutugon. Kapag panahon ng pagsamba, kabilang siya sa mga unang nakatayo sa sala. Kapag panahon ng sakripisyo, hindi siya nag-aatubiling magbigay ng kanyang lakas at panahon. Kalaunan ay sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, may tatlo sa mga Ansar na walang sinumang nakahihigit sa kanilang kabutihan, si Sa'ad ibn Mu'adh, si Usaid ibn Hudayr at si Abbad ibn Bishr radhiyallahu anhum. Ang pahayag na ito ay nagpapakita kung gaano kataas ang pagtingin ng mga sahaba sa kanyang pananampalataya at mabuting pagkatao. Ika-4 na taon matapos ang hijra, dumating sa Madina ang balitang may ilang tribu sa rehiyon ng Najd na naghahanda upang salakayin ang mga Muslim. Hindi hinintay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ang unang umatake. Pinangunahan niya ang mahigit 400 sahaba patungo sa Najd upang pangalagaan ang kaligtasan ng pamayanang Muslim sa Madina. Kabilang sa hukbong iyon si Abbad ibn Bishr radiyallahu anhu. Pagdating nila sa lugar, natuklasan nilang nagsitago ang mga kalalakihan ng mga tribo ng kabundukan. Gayunman, nanatiling handa ang mga Muslim sa anumang maaaring mangyari. Pagsapit ng oras ng sala sa asar, isinagawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang salat al-khawf o ang sala sa panahon ng panganib.
Hinati ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga sahaba ng dalawang pangkat, habang ang isang pangkat ay nagdarasal kasama niya. Ang isa naman ay nagbabantay laban sa anumang biglaang pag-atake. Matapos ang sala, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay hanggang sumapit ang gabi. Dalawang bantay ng hukbo. Huminto ang hukbo sa isang lambak upang magpahinga. Bago matulog ang mga sahaba, nagtanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sino ang magbabantay sa ating ngayong gabi?" Agad na tumugon si Abbad ibn Bishr at Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu. Sila ang naatasang magbantay habang magpapahinga o nagpapahinga ang buong hukbo. Nang makarating sila sa bukana ng lambak, napansin ni Abbad na pagod na ang kanyang kasama. Batay sa mga salaysay, nagpahinga muna si Ammar sa unang bahagi ng gabi habang si Abbad ang nanatiling nagbabantay. Habang nagbabantay, nakita ni Abbad na payapa ang paligid, kaya't tumayo siyang upang magsagawa ng sala. Matapos niyang bigkasin ang Surah Al-Fatiha, nagsimula siyang bumigkas ng mga talata mula sa banal na Quran. Lubos siyang nakatuon sa kanyang pagdarasal. Hindi niya alam na sa di kalayuan ay may isang lalaki na dahan-dahang lumapit. Ang lalaking iyon ay naghahanap ng pagkakataong makapaghiganti sa mga Muslim. Nang makita ng lalaki na may isang tao nakatayong mag-isa, agad niyang inihanda ang kanyang pana. Ang unang pana. Biglang humagibis ang isang palaso. Tumama ito sa katawan ni Abbad ibn Bishr. Ngunit sa halip na putulin ang kanyang sala, marahan niyang hinugot ang pana at ipinagpatuloy ang kanyang pagbigkas ng Quran, ang kanyang pagbasa ng banal na Quran. Hindi pa rin niya ginising ang kanyang kasama. Hindi pa rin siya umalis sa kanyang kinatatayuan. Patuloy siyang nagsasagawa ng sala. Ang ikalawang pana. Nagtaka ang umatake. Bakit hindi bumagsak ang bantay? Muli siyang pinakawalan ng isa pang pana. Tumama ito muli sa katawan ni Abbad. Muli rin niya itong hinugot at ipinagpatuloy rin ang kanyang sala. Mas dumadaloy na ang dugo mula sa kanyang mga sugat, ngunit nanatiling matatag ang kanyang puso. Ang ikatlong pana. Sa ikatlong pagkakataon, muling pinakawalan ng lalaki ang kanyang pana. Muli itong tumama kay Abbad. Ngayon ay nagsimula na siyang manghina dahil sa pagkawala ng dugo. Subalit tinapos muna niya ang kanyang pagbigkas ng Quran. Isinagawa niya ang ruko at sujud. Habang nasa pagpapatirapa, marahan niyang ginising si Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu. Pagkatapos niyang matapos ang sala, saka lamang niya sinabi, "Tumayo ka at magbantay sa aking lugar. Ako ay nasugatan." Pagkakita ni Ammar sa dugo na umaagos mula sa katawan ng kanyang kasama, siya ay nagulat at nagsabi, "Subhanallah, bakit hindi mo ako ginising sa unang tama pa lamang ng pana?" Sumagot si Abbad ibn Bishr, "Ako ay bumibigkas ng isang sura mula sa Quran at hindi ko nais na putulin ang aking pagbigkas, ang aking pagbasa, kung hindi lamang dahil sa tungkuling ipinagtiwala sa akin ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, hindi ko sana pinutol ang aking sala." Ang mga salitang ito ay naging isa sa mga pinakatanyag na pahayag sa kasaysayan ng sahaba. Palaso'y dumating, ngunit di siya natakot. Siya lahat tilawak, di kailanman pinutol. Ipinakita ni Abbad na ang kanyang pagmamahal sa Quran ay hindi lamang nasa kanyang dila, kundi nasa kaibuturan ng kanyang puso. Kasabay nito, ipinakita niya ang kanyang pananagutan bilang bantay ng hukbo. Nang makita niyang maaaring malagay sa panganib na ang mga Muslim, agad niyang ginising si Ammar upang may pagpatuloy ang pagbabantay. Liwanag ni Abbad sa
Al-Quran sa gabi't laban, di natitinag sa landas ni Allah. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang buhay ng dakilang sahabang si Abbad ibn Bishr. Lumipas ang mga taon sa panahon na ng pagpanaw ng sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at hinarap ng pamayanang Muslim ang isa sa pinakamabibigat na pagsubok sa kanilang kasaysayan, sa labanan sa Yamama. Muling ipagpakita ni Abbad ibn Bishr ang kanyang katapangan. Makikita natin ang kanyang panaginip bago ang labanan, ang kanyang panawagan sa mga Ansar at mga kanyang dakilang pagkamartir o pagkasahid sa landas ni Allah. Pagkatapos pumanaw ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may ilang tribu sa Arabia ang tumalikod sa Islam. May ilan ding sumunod sa mga taong nag-angking sila ay mga propeta. Isa sa pinakakilala ay si Musaylima al-Kadzaba, na nagtipo ng isang malaking hukbo sa rehiyon ng Yamama. Upang ipagtanggol ang Islam, nagpadala si Khalifa Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ng hukbo laban sa kanila. Kabilang sa hukbong iyon ay si Abbad ibn Bishr radiyallahu anhu. Ang panaginip bago ang labanan. Isang gabi, bago magsimula ang labanan sa Yamama, nagkaroon si Abbad ng isang panaginip. Ayon sa salaysay ni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, sinabi ni Abbad, "Nakita ko sa aking panaginip na tila bumubukas ang langit para sa akin. Pagkatapos ay muli itong nagsara. Nakikita ko ito kung luluobin ni Allah bilang tanda ng pagkamartir." Nang marinig ito, sinabi ni Abu Sa'id, "Sa pamamagitan ni Allah, tunay nga maganda ang iyong nakita." Hindi natakot si Abbad. Sa halip, lalo siyang naging handang ialay ang kanyang buhay sa landas ni Allah. Ang matinding labanan sa Yamama. Pagsikat ng araw ay nagsimula ang isa sa pinakamabagsik na labanan sa kasaysayan ng Islam. Napansin ni Abbad na mabigat ang laban at nangangailangan ng higit na katatagan ang hukbo ng mga Muslim. Kaya tinawag niya ang mga Ansar at hinimok silang tumindig ng buong tapang. Ayon sa mga ulat, sumunod sa kanyang panawagan ang daan-daang Ansar, kasama sina Thabit ibn Qais, Al-Bara ibn Malik at Abu Dujana. Sumugod sila patungo sa matinding labanan. Sa kanilang paglusob ay naitulak nila ang hukbo na si Musaylima hanggang sa tinawag na Hardin ng Kamatayan, Garden of Death, kung saan naganap ang pinakamapanganib na bahagi ng digmaan o labanan. Sa gitna ng mabangis na labanan, patuloy na lumaban si Abbad ibn Bishr. Hindi siya umatras, hindi niya iniwan ang kanyang mga kasamahan. Patuloy siya nakipaglaban hanggang sa siya ay nasugatan ng maraming ulit. Napakarami ang kanyang sugat, kaya't halos hindi na siya makilala. Nakilala lamang siya sa pamamagitan ng isang natatanging palatandaan sa kanyang katawan. Sa araw na iyon, tinanggap ng Allah ang kanyang mitihing karangalan, ang maging syahid, isang martir sa kanyang landas. Ang panaginip na kanyang nakita bago ang labanan ay natupad. Liwanag ni Abbad, tapang at pananampalataya sa puso ng Muslim. Siya'y inspirasyon. Si Abbad ibn Bishr, hindi lamang ang kanyang katapangan ang iniwan niyang alaala. Kinilala rin siya ng mga sahaba dahil sa kanyang kabanalan at pagmamahal sa Quran. Mga kabangsamoro, aming mga tagapakinig, dito nagtatapos ang maikling kwento o kasaysayan tungkol kay Abbad ibn Bishr radiyallahu anhu, ang sahabing nakilala bilang isang tapat,
na tagapaglingkod ni Allah, matapang na mandirigma at tunay na kaibigan ng Quran. Ang buhay ni Abbad ibn Bishr ay nagtuturo sa atin ng mahahalagang aral. Una, ang tunay na pagmamahal sa Quran ay hindi lamang sa pagbigkas kundi sa pagsasabuhay ng mga aral nito. Ikalawa, ang pananampalataya ay nasusukat sa oras ng pagsubok. Nanatiling matatag si Abbad sa oras ng panganib, maging sa gabi ng 3 pana at araw ng labanan sa Yamama. At ikatlo, ang tagumpay ng isang Muslim ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang buhay, kundi sa katapatan niya kay Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa kanyang huling hininga. Naway maging inspirasyon sa atin ang kanyang buhay upang higit nating mahalin ang Quran, maging matatag sa pananampalataya at maging tapat sa ating pagsamba sa Allah sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako ang inyong lingkod, Hatta Badruddin Bilon. Hanggang sa muli, namin kayong inaanyayahan na pakinggan pa ang ilang pang mga kwento ng sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa programang Taduman dito sa 92.1 Voice FM. Abangan ninyo ang parto ng programang Taduman. Inyong makakasama si Dr. Muksimpada sa ikalawang bahagi ng programang Taduman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تذكر روايات الماضي قصص الإيمان تبقى دائما الأنبياء والصحابة هدون لنا يبينون الطريق إلى الحق والنور